wala akong sasakyan? Bakit yung utak ko is not working? So guys, so kapag check-in na tayo and waiting na tayo sa boarding gate, and papunta na tayong Busan. Parang nagnap lang ako ng saglit, nandito agad tayo. Hi everyone! This is our last whole day here in Jeju Island. Andito na tayo ngayon sa bus stop and papunta na tayo ng Tangerine Farm. Maganda yung panahon ngayon kaya matutuloy ang ating tangerine picking. And if ever, baka doon na rin tayo mag-lunch kasi alauna na. Tanghali na ako nagising dahil ang sarap ng tulog ko. Sarap matulog dun sa bed, dun sa sa Airbnb. Update ko kayo later ah. So guys, ayan. Kabababa ko lang nung last na bus. And sobrang hirap pumunta dito. Hindi dahil sa nakakaligaw or what. Dahil walang bus. Yung kaninang nasa bus stop ako, di ba yung nagvo-vlog ako? Meron doon, parang isang bus lang yung sasakyan mo, then nandito ka na, nandun ka na sa sa farm. Pero, hindi siya dumarating. So, nag-iba ako ng bus stop. Tapos, nag-iba ako ng daan. And then, wait lang. And then, ayun nga, pagbaba ko, wala na namang bus. So, naghintay pa ako ng matagal. Then, ito, wala ulit. So, paano ako pupunta doon? Parang feeling ko, hindi na ako makakapunta doon dahil walang mga bus. And, paano ba to? Tignan nyo, hindi dito ako sa kawalan. Hindi dito ako sa kalsada, girl. Ayun, no? Lalakad ako dito. And, hindi ko alam kung paano kasi pinapalakad ako 43 minutes. Tignan yung daanan doon. Wala nang daanan ng tao. Daanan na lang ng sasakyan. Nag-iisip ako ngayon kung tutuloy pa ba ako. Or, hindi na. Nakakatawa. Gusto ko lang naman mamitas sa Tangerine. Bakit di niyo ako pinapapunta doon? So, ito yung part na kailangan niyo na talaga ng sasakyan. And confirm. Kasi wala talagang bus. As in, diba umalis ako doon mga 1? Kung totoo, malapit na ako doon sa Tangerine Farm. Pero, wala kasi masakyan. So, kung gusto ko makakita ng tangerine, pumunta na lang tayo dito. Ayan. Dito may mga tangerine. Nakakatawa. Ayan, di ba? Maliliit pa sila. Parang ito yata yung part na, ito yung tangerine na maliliit lang. Yung parang kiyat-kiyat. Di ba? So, ayan. Dito na tayo sa bus stop. And, di ko alam kung may darating na bus. Yung bus stop dito, ayan. Puro tangerine. As in, nandito ako sa gilid ng kalsada, girl. Di ba? Paano tayo pupunta doon? Kaya, ang naisip ko, what if mamitas na lang tayo dito? Ito, di ba? Kanyari, makakatawa. Bakit walang masakyan? Pero ang kita, tiyan mo, nasa kalsada lang, dami ng tangerine. So, di ko alam, baka umuwi na lang ako. Okay na to. Sabi nga ni Miss Mary Grace Tan Felix, okay na to. Katawa. Bakit walang bus? Tsaka ito pa nakakatakot Di ba una nagbus ako from dun sa bus stop na sinakyan ko kanina. Naglakad ako kasi nga lumipat ako ng ibang bus stop. So sinakyan ko 281. 16 minutes lang.
Then from dun, lalakad ka ulit. Tapos pupunta ka nga sa bus stop na papunta dito. Tapos yung sinakyan kong bus, ako lang mag-iisa. Walang tao dito sa Jeju Island, nasaan kayo? Tapos yung dinaanan pa namin, as in puro farm. O 'di ba, tapos nanonood kasi ako 'di ba ng mga K-drama ng mga yung mga psychopath, mga ganyan. So, humano na yung utak ko na, bakit dito dumaan, ganyan. Hindi ba puwede dun lang yung route niya talaga? So guys, hindi na tayo pupunta ng Bongbong Farm kasi nga wala na, hindi talaga tayo makakapunta dun, wala talagang bus. Hindi ko nga alam kung paano ako uuwi ngayon, eh. Fi-figure out ko pa kung paano ako uuwi. So, maglagay na lang kaya tayo ng tripod dito. Ta's kunyari magta-tangerine picking tayo. Kung kailan maganda yung panahon, hindi naman maganda yung biyahe ng bus. Bakit walang bus dito? So guys, nag-taxi na lang ako. So guys, nandito na ulit ako sa Saguipo Ole Market. And, ayun nga, nag-taxi na ako. Kasi nakakatawa kasi, di ba, nakapag-book nga ako ng taxi pabalik dito. Pero di ko naisip na mag-book ng taxi papunta na sa farm. Bakit yung utak ko is not working? Pero okay na rin yun kasi ano, parang burn toast theory, di ba? Pag hindi ka talaga pinalit pumunta doon, huwag mo na ipilit. So, ayan, pasok ulit tayo dito sa market and bibili lang din ako doon kay Ate Rosemary, ng mga tinitinda niya. Kasi, di ba, sabi ako na babalik ako. Nakakaya naman kung hindi. Yan. Tsaka buti yung umalis na rin ako. I mean, nag-taxi na ako pabalik kasi bilang umaambon-ambon na and wala, hindi talaga para sa atin yun. At least nakapagpa-picture and video tayo dun sa sa may kalsada. Eh, nang balak ko dito na lang din ako kumain. Nahanap na lang ako ng kainan dito. And marami naman dito. So, mag-try na lang din tayo ng mga food nila dito, ng mga tinitinda. Okay, try tayo. Dahil nagugutom na rin ako. Try natin tong parang dumplings ba yan? Ayan o, 6 dumplings in one set. Tapos, meron na siyang black pork, kimchi, and octopus, and abalone. Kailangan ba set talaga? Veggie kimchi. This one. Or spicy sauce. Sweet. Sweet. 9,000 won. Here or take away. Eat here. 맛있는 김치 말입니다. 김치. Ito kasi guys, kailangan 6 talaga. Hindi siya pwede yung tag-iisa lang. So, ang dami masyado, di ba? Nanin ko naman yung ganyang kadami. So, ito yung ating meal. Black pork kimchi roll, yung tawag nila. So guys, ang sarap nung kimchi black pork roll. Ang ano niya, ang worth it niya for 9,000 won. Sweet yung inano ko pero medyo spicy. May kick pa rin ng spiciness kasi nga dahil sa kimchi. Bumili ako netong tangerine juice for 3,000 won. And tikman natin. Sarap, walang sugar. Fresh, ano to? Freshly squeezed na tangerine. So guys, ayun, nabusog na ako and pumunta ako doon kay Ate Rosemary sa pwesto niya. Pero wala siya doon, iba yung nagbabantay, so hindi na ako bibili.
Bibili lang ako kung siya yung bantay. Pero parang yung may-ari na ata yung bantay ngayon, baka off niya na. Ayan yung Sagwi po Ole Market sa dulo. Then, dito, the left lang tayo. And ayan na, ang ating Airbnb. Diba? Sobrang accessible niya lang. May daan nga rin doon sa dulo sa kabila doon. Para tira yung Airbnb natin. Papasok lang ako dito sa may, sa may reception area banda. Kasi nga, ang lamig. And magsasearch ako ng cafe na okay. And tignan natin. Although lahat naman dito is magaganda yung mga cafe. Pero wala lang. Gusto ko lang mag-search. Yung medyo mas malapit-lapit. Kasi yung Compost Coffee, sa busan na ulit tayo mag-ganon. Kasi sobra na ako sa Compost Coffee. Nakakatatlong araw na ako dito. Puro Compost Coffee ako gabi-gabi. So ito pala, may restaurant dito sa amin. Ayan. Papawarm lang ako dito dahil sobrang lamig na sa labas. Although hindi ako nilalamig dito sa katawan, pero yung kamay ko, saka yung mukha, ang lamig. Hawakan nyo. And, yun nga pala, nag-book ako ng taxi. Di ba nag-taxi ako kanina? Naisip ko, ba't di ako nag-taxi papuntang Bongbong Farm? Pwede mo lang mag-taxi, di ba? Pero kasi naisip ko na parang gusto ko na lang umuwi kaysa ituloy ko pa kung ayaw talaga papuntahin, di ba? Eh, di wag. Bakit? Tsaka meron ng meron ng mga tangerine dun sa may sa kalsada, di ba? Although, alam nyo ba, lahat ng mga bahay-bahay dito, may mga tanim silang tangerine. As in, pwede ka na pumunta dun sa bahay kung may kakilala kayo may bahay dito. Tapos, puntahan nyo lang. Tapos, yun. Basta yung mga bahay na may space sila for backyard, ganyan. Laging may tanim na tangerine. Itong pinakababa, ayan. Yan yung Kakao Taxi. Isa-search na lang Kakao Tea. Ilalagay ko na din yung picture dito para lang. Tapos, pagka-click mo dito, ayan, diba? Bubuk na yun ng taxi. And then, pwede kayo mag-pay ng cash. Kasi, tinry ko yung GCash ko. Pero kasi, yung GCash card ko, pwede naman. Pero, ayaw dumating na OTP dun sa SIM card ko. I mean, walang dumarating na OTP sa message. So, dapat pala niregister ko na siya bago ako umalis. Para in case naman, na hindi gumana yung card nyo, pwede kayong mag-pay to the driver. I-click nyo na yung pay to the driver. Wala nga lang siyang discount. Kasi nga, parang may mga discount coupon sila pagka naka-card ka. Cash ako. So, wala nang discount. Pero, ang binayaran ko lang is 9,001. Yan, 354 pesos. So, okay na rin siya. Kasi nga, kesa magstay ako doon ng matagal. Tapos, hindi ko alam kung may darating bambas. Ayoko nang umaasa. Siguro babalik na lang ako doon next time pagkasama na taga si Baba or family, ganyan. Feeling ko mas masaya yung tangerine picking pag kami mga kasama ka kasi yung tangerine picking, per kilo siya. Nabasa ko na walang time limit, pero pag kinilo siya, kailangan 1 kilo ata, minimum, ganun. Hindi ko alam hindi ko sure. Aanin ko naman yung 1 kilong tangerine. Kung pwede mo na ako kumuha sa kalsada. Dati pa kumuha ako kahit isa. Kung sa Pilipinas yun, wala na yun. Wala na yung mga bunga na yun. Mostly naman sa mga pagkain dito sa Jeju, nagre-rate siya ng 5,000 won to 20,000 won. Depende yun na sa inyo. Kasi yung iba dito, parang ang serving nila, good for 2 person na. So, pwede na kayong maghati sa isang serving. Like yung jajang, di ba? 7,000 won lang siya, pero parang pwede na siya for 3 packs. Pero kasi napapanood natin sa K-drama, di ba? Nauubos sila ng isa lang. So, ayun. Kung may na kayo kumain, kaya yun ng 2 tao. Feeling ko nga, pwede na kami maghati ni Baba dun sa isang jajang na ganun. Then yung sa Blackport, meron sila yung binili ko ng last time 20,000 won, ganyan. Kasi mahal talaga yung Blackport dito. Kaya nga diba ang mahal nito, yung kimchi roll. Kasi 9,000 won siya. So, sa mga coffee dito, yung sa mga Compost Coffee or sa mga ibang coffee shop, nag-range siya ng mga 2,000 to 5,000 won. Depende kung anong drinks mo. So, yung binibili ko lagi yung dalgona na latte. Sa Compost Coffee is 4,000. Tapos, may less siya ng 1,000 won pag dine-in. So, if magpupunta kayo dito ng Jeju Island, for me, pinaka-final verdict ko na dito. Verdict. Na lang kayo, mag-rent kayo ng kotse.
Tapos, ang dali lang kasi mag-drive, ang daling umikot-ikot, tapos wala pa kayong hassle, wala na kayong hihintayin. And, ayun, maiikot nyo lahat and marami kayong mapupuntahan pag may sasakyan kayo. Ayun lang yung ko. Kaya kung babalik ako dito, mag-rent talaga ako ng kotse. So, pag nag-rent kayo ng kotse, kailangan din ng international license. Pero yung international license, madali lang siya kunin. Parang mga wala pa daw 30 minutes or 15 minutes. Kailangan lang ng copy ng license nyo sa Pilipinas. And hanapin nyo lang yung may ganito. And EAP. Madali lang kumuha dyan. Parang nasa 4,000 pesos lang yung license ata. Tapos 1 year na siya. Kung lagi kayo nagsa-travel, tapos gusto nyo rin talaga lagi nagre-rent ng car, masusulit nyo yun. Or kung pupunta kayo ng abroad, tapos pwede naman kayo mag-drive doon, ganyan. Sulit nyo yun. Meron nun sa may market. And meron din sa Santa Rosa, SM Santa Rosa, Laguna. Ayun lang. So, ayun nga, pinaka-okay talaga sa lahat dito, overall, is mag-rent ng car. Then, second, kung ayaw yung taga na-hassle, tapos gusto nyo, mga passenger princess lang kayo, ganyan, mag-book kayo ng tour. And manakabas yun, less hassle-free yun. Marami sa Klook, meron sa KK-Day. Ayun, tingnan nyo lang yung mga tours doon. Eh, nagre-range siya mga 3,000 to 4,000 or 2,500 to 4,000, mga ganun. Depende sa tour na i-avail nyo. Ang kagandahan din sa mga tour, may history, may tour guide, and may explain sa inyo lahat yung bawat place, ganyan. Ayun yung kagandahan doon. Downside naman ng naka-tour kayo is magmamadali kayo. Like, may oras lang kayo, like 30 minutes dito sa place na to, 20 minutes dito sa lugar na to, and ayun. Tapos marami kayong kasama, may mga inihintay, alam mo yun, kung nakapag-try na kayo ng mga nakabook na tour sa mga Klook, ganyan, malalaman yung sinasabi ko. Pero, less hassle. May tour guide, English speaking pa. Malalaman nyo pa talaga yung details ng bawat lugar na pupuntahan nyo. And ang third is itong ginagawa ko, which is DIY. Ang mode of transportation lang dito sa Jeju Island is bus and taxi. Kung katulad ko kayo na gusto nyo mag-explore, mag-ikot-ikot lang ng ikaw lang, sarili mo lang. And gusto mong, alam mo yun, gusto mong bumiyahe-biyahe, ganyan. Kung yung tipong ganun ka, mag-bus ka. Bawat isang location, mostly ang biyahe is 1 hour or 1 hour 40 minutes, 2 hours, ganyan. Ganun kalayo-layo yung mga biyahe pag nakabus ka. Dahil sa bawat isang bus na sasakay nyo, ang dami niyang stops. Diba katulad nung pinuntahan ko sa Guangchigi Beach, from dito sa aking Airbnb, going there na bus, naka 89 stops. Ayun yung nagpapatal kasi 89 stops, isipin mo, diba? Kaya umaabot siya ng mga 1 hour plus, ganyan. Meron naman bus na express, like mga 5 stops lang, ganyan. Pero, sobrang bihira. Minsan wala pang dumarating. Ayun. Sobrang dali lang mag-bus dito, sumakay ng bus, ganyan. Pero yung mahirap is yung hindi mo alam dun sa next transfer mo or sa next na bus ride mo kung may darating ba. Kasi pag nakalagay sa Naver map na no ETA, hindi mo talaga alam kung anong oras siya darating. So maghihintay ka lang matagal. Katulad nung nangyayari sa akin kanina, di ba? As in, walang dumarating. As in, kanina pa ako doon. Wala talagang dumarating. So, ayun lang yung downside niya. Pero, sobrang dali lang mag-commute. Plus, kung nahihirapan naman kayo, pwede kayo mag-taxi. Yung taxi dito sobrang bilis. As in, sa lahat ng mga nakapag-Korea na or nakapag-South Korea na, alam nyo kung paano mag-drive yung mga taxi driver dito sa Korea. Kung pwede lang kumapit ka na, ganyan ka lang dun all the way. Kasi nga sobrang bilis sila, as in 20 minutes na bus ride ko, dapat na pabalik. 9 minutes lang. 9 minutes lang yon sa driver natin. May budget ka naman talaga or may nakalaan talagang budget sa'yo for this travel. Mas okay na mag-taxi ka na lang. As in, kahit saan ka dito, may susundong taxi sa'yo. Yun din yung nababasa ko sa Reddit, yung mga foreigners, ganun ginagawa. More on taxi talaga sila. Hindi na sila nagbabas or anything. So, ayun, mamili na lang kayo dun sa 4 kung paano nyo iikutin tong Jeju Island. First, yung rent a car. Second is
Buka Tour. Third is DIY. And fourth is taxi, ganun. And may another one pa pala. Pang fifth is rent a car with a private driver. Meron din ganun. Kung hindi kayo marunong mag-drive and gusto nyo na gusto nyo maikot to, tapos mag-isa lang kayo or dalawa lang kayo, tapos walang marunong mag-drive sa inyo, and ayaw nyo nung 4 na option, like ayaw nyo mag-rent a car, ayaw nyo mag-book ng tour, ayaw nyo ng DIY, ayaw nyo ng taxi, book a private car with a private driver. Ayun. Pero alam ko, medyo pricey siya. Kasi nga, syempre, magbabayad ka na sa kotse, magbabayad ka pa din sa driver. Tapos, hindi ko alam kung ilang oras yon yung rent ng mga ganun. So, search na lang din. Alam ko, meron ding option na ganun sa Klook. So, check na lang. So, guys, ayun. Wala akong mahanap na cafe na maganda yung view, ganyan, na malapit dito. Kailangan pa rin mag-bus or lumayo dito. So ayun, babalik tayo ng Compose Coffee. And doon na lang ulit ako bibili ng kape. Then, babay na lang ulit ako sa Paris Baguette ng bread. Tapos, babalik na ako dito para makapaglaban na tayo. Buti na nga lang dito sa aking Airbnb, may laundry dito and 24 hours siya. So, lalaban ko na ulit itong mga suot ko. Limited lang kasi yung mga dala kong damit. Kaya, lagi tayo maglalaba every destination. Kasi nga, ayoko na rin ng masyadong madaming bit-bit dahil mahirap, dahil mag-isa lang ako. Tapos, dala-dala ko yun every time na nasa airport, tapos papunta doon sa Airbnb. Then, ganun din pag Airbnb to airport ulit. Kaya pag nakita nyong paulit-ulit yung mga damit ko, hayaan nyo na lang. Importante, nilalaban naman natin. And malinis naman yun. So, ayan, di ba? Sobrang lakas na naman ng hangin. Kung tutuusin, parang nasa 10 degree lang ngayon. Pero grabe yung hangin. Kasi ganito daw talaga dito sa Jeju. Dahil nga malapit tayo napapalibutan tayo ng dagat. Kaya ganito. Lamig. So, ayun, update ko kayo later. Pag nakabili na ako ng coffee and ng bread ko. Tapos, papakita ko sa inyo yung laundry sa Airbnb. Oh guys, favorite. Oh, lamig. Guys, maganda dito. Pag bibili kayo ng bread, may calorie counting. Like ito. 770 calories. And ito yung favorite kong donut. Yung may cream sa loob. Ang sarap nito. So, ito, try lang natin. So, secured ang ating bread. Plus, kaya ate bumili nito. Guys, ayan, maglalaban na ako and phone na lang dito ang gamit ko. So, ito natin lalaban. Isipin nyo, ilang araw pa lang ako. Ang dami ng labas. Kasi nga, tawag nito. Diba, doble-doble, ganyan. Tapos, pantulog ko pa. So guys, ang payment dito is card. Gumana yung Gcash ko dito. And feeling ko, pwede rin yung Payment. So guys, tapos na sa washing. Then, ito naman yung drying. Same price lang siya dun sa, tayo to? So, washing and 4,000. 4,001 din. Yung standard, hard, tsaka delicate. Same lang. Tapos, yung sa washing, same lang din. Yun. Good morning, guys! Nakapag-check out na ako. As you can see, guys, dito yung arrival sa baba. Then, dito naman yung departure sa taas. And then, na rin yung babaan ng bus. Paano yung bus na sinakay? So, guys, same dun sa pag-check-in natin from Seoul to Jeju.
And need lang natin maghintay until 10:15. Pag hindi nag-appear yung name mo dito, okay na. So guys, so kapag check-in na tayo and waiting na tayo sa boarding gate and papunta na tayong Busan! Boarding time na! So guys, we arrived here in Busan. Parang nagnap lang ako ng saglit, nandito agad tayo. Sobrang bilis ng biyahe. Parang umupo lang ako din sa aeroplano, then pagkagising ko dito na. As in parang mga 40 minutes lang. Mas malapit pa siya kaysa sa Bora. So, ayun. Sobrang smooth lang ng biyahe and mga few minutes lumabas yung kagad yung luggage. So, ito yung sasakyan natin na bus. 10:12. Waiting lang tayo dito. So guys, after ko bumaba ng bus, bali naglakad lang ako dito ng 30 minutes. So ayan, nasa Busan na tayo. Then ito na yung aking Airbnb. So guys, wala nang check-in. I mean, tinanong lang ako kung Airbnb tapos binigyan na sa akin yung card ko. Dito na tayo. Pinigyan lang yung key card. Wala nang himinging kahit anong verification or something. Check-in na. Tapos, yun lang. And yung room tour ko lang kaya. Quick room tour lang. So, andito ako sa main door. And, ito na siya. Ang laki, di ba? Dito muna tayo sa CR. Ayan. May lababo dito. Tapos may mga emerald sila dyan. And then may bathtub. Then shower din. Tapos may individual na shower din, which is good. And toilet. Ayan, dito may lamesa and may upuan. So, makakapag-edit ako. And guys, may Netflix and YouTube. So, ano kayo ngayon? So, yeah guys, wala tayo na ating vlog. So guys, nakapag-check-in na ako and naghahanap na lang ako ng pwede kong kainin ngayon. Hindi na ako masyadong magagala ngayon. Siguro tomorrow na lang. Parang rest day na lang muna. And nag-iisip ako kung yung bibilin ko is yung favorite namin ni Baba na chicken. Yung BHC. Pero, 12 pieces kasi yung chicken. Hindi ko naman mauubos. So, hanap na lang ako ng iba. Pero pag wala na talaga, baka yun na lang. And, i-take out ko lang. Hindi na ako mag-iikot masyado. Tomorrow na lang ang babawi. Ang ganda dito din sa area na to. Malayo lang ako sa Honday Beach. Pero kung magbubook kayo, mas maganda dun sa area na yun kasi malapit na sa lahat. Pero ito, okay din dito. Parang first time ko lumayo ng Honday Beach magstay. Siguro mga 1 hour away ako dun by train. Pero okay lang. Ganda rin naman dito and madami rin makakainan and everything. Ayan, pakikaso mo. And importante sa lahat, may compost coffee. So, ang mahirap naman ngayon is mamili ko anong kakainin ko dahil sobrang daming choices. And,
Ang craving ko talaga yung BH chicken eh. Pero, ang dami kasi. Try. Yun na nga, yun na lang. Kasi yun talaga yung gusto ko. And, tawag nito. Breakfast ko na lang yung sobra. For tomorrow. Tapos, gagawin ko is magpapaload na rin ako ng aking P-Money para sakto na hanggang Seoul. Niloload ko. Tapos, magwi-withdraw na rin ako ng cash. Sobrang okay din yung location ko. For me, kasi nga, malapit ako sa station. As in, yung sa baba yun. Gwamyong station na yun. And pwede na kayo mag-train going to Honday Beach. Tapos, malapit na siya sa mga bus stop. So, wala naman ang problema dito. And, para may iba environment, kasi lagi na lang talaga ako nasa Honday Beach nag-i-stay. Yung kami ni Baba, tapos yung kami nila Aki, ayan. Tapos, dyan na ang BHC. Tilapia ka the best na chicken. So guys, ayan, sabi ko sa inyo ang dami. So yan, ang dami nito. 12 pieces. Siguro kakainin ko na ito mamaya, tas tomorrow. So ayun, ang next natin is compost coffee and water. Wala ko ng water, tapos mag-load din ako. Mag-load din ako ng aking P-Money. So, bibili lang ako ng water dito sa E-Mart. And mag-load na rin ako ng aking P-Money. So, ayan guys. Nakabili na rin ako ng water and nakapag-load na rin ako. So, bibili na ako ng coffee and hindi na ako mag-vlog pag uwi na lang. Dahil marami na bitbit. Bye! So guys, as you can see, sobrang daming chicken, diba? So, ayan. Tapos may cheese balls and itong radish, pickled radish, and yung sauce niya. Tapos, yung iced coffee. So, guys, let's eat na. Ang dami nito. Hanggang bukas pa to. Pwede ko pa siyang baunin hanggang Seoul. Dahil ang dami nito. Tapos, ito yung cheese balls. And yung sauce. Ito yung cheese balls. Isa rin sa pinaka-favorite ko sa BHC. Sobrang sarap nito. Nakakamiss. Dito ko na lang muna end yung vlog. And then, para iba na yung for tomorrow. So, ayun guys, thank you for watching. And sana manood pa kayo lagi ng aming mga vlog. And marami pa tayong pupuntahan. And, yun, subscribe! Thank you guys! And lahat ng cafe dito is with the view. So, ayan. Come and fly away